3 days nga before ng flight ko, nag-bake ng hopya tong kapatid ko para ipasalubong kay Sisi sa UAE. Ito nga lang ang request na pasalubong ni Sisi sa UAE. And finally, this is it mga beshi. Ito na nga ang araw ng flight ko for today's video. PAL nga ang airlines na sinakyan ko at medyo hindi nga maganda ang experience ko nung nag-check-in ako. Dahil nag-over baggage ako mga beshi. Tapos hindi pa ako binigyan ng refund. First time nga na hindi ako nakatanggap ng refund na dati-dati naman. Nag-start sa 500, nakakatanggap ako lagi. At nito ngang last year, nakatanggap ako ng 700. At sa hindi malamang dahilan nga, hindi ako nakatanggap nitong last na uwi ko. Nung tinanong ko nga sa reception kung bakit wala akong matatanggap, ang sabi lang niya, depende raw sa agency. Si agency na kung saan ka kumuha ng ticket, naisip ko naman, ano naman kaya ang koneksyon ng agency? Kesa naman makipagtalo pa, edi hayaan na lang, di ba? Pero syempre, hindi rin maiwasang hindi isipin. Kasi yung iba mga nakatanggap at marami ding hindi nakatanggap, pare-parehas lang naman kaming mga OFW. Kaya hindi rin talaga namin lubos maisip kung bakit ganun. Kaya kung magka-chance lang ako, itatanong ko to kay Sir Arnel Ignacio na bakit may ganon. Anyways, in-enjoy ko na nga lang ang pag-picture-picture sa bintana na alam kong pinapangarap to ng lahat ng OFW. Ang maupo sa window seat gaya ko. Many hours later. Kumusta naman? Kumusta? Kumusta? May Pilipinas? Payat mo na Buti na nga lang at sinundo nila ako dito sa Dubai Airport. Nakatipid rin ako ng 150 dirham sa car lift papuntang Al Ain. Past 7 PM na nga kami nakaalis ng airport at 2 oras ang biyahe pauwi ng Al Ain. Kaya total of 11 hours ako nagbiyahe mga beshi. Kaya naman plakda ang lola mo. nangyari sa bakasyon? Bakit dapat nagpapahinga? Stress. Dapat naka-recharge. Bakit parang mas stress? Doble stress. Anyway, you're safe. Ang hirap ng bagahe.